Ops, wait lang, wag ka muna mag-scroll at syempre, magbibigay man tayo ng ating word of the day at sagutin natin itong katanungan na to. Ang sabi dito, which of the following crimes below does not constitute frustrated stage? So sabi dito sa tanong, actually simple lang yung tanong natin. Ang sabi dito, saan daw sa baba yung krimen na walang frustrated stage, no? Letter A, murder, letter B, homicide, letter C, rape, or letter D, arson. O, ang sabi dito, saan daw yung walang frustrated stage natin dyan? Pero bago natin sagutin to, dapat alam muna natin kung ano yung mga stages of execution natin, no? Nasa Article 6 of Revised Penal Code yan. Okay? Now, pag sinabi nating murder, klarong-klaro naman na yung murder natin is meron niyang frustrated stage, di ba? So, ibig sabihin, yung murder natin is ikis na yan. Yung homicide natin, isa din yan sa krimen na merong frustrated stage. Meron niyang attempted, merong frustrated, tsaka consummated stage. Okay? So, tanda lang din natin class, no? In addition lang din, ang ating mga krimen, meron tayong tinatawag na formal crimes, tsaka material crimes. Pag formal crimes kasi, ito yung mga krimen na which is consist single stages, kumbaga consummated stage na agad siya. Pero pag sinabi nating material crimes, are those crime na which is consist of stages. For example, meron siyang attempted, may frustrated, tsaka consummated stage. Okay? Now, dalawa lang yung pinakamalapit na sagot natin dito. It's either rape or arson. Okay? Kung pagtitimbangin natin class, saan ba dyan sa dalawang krimen na yan, yung Charlie tsaka Delta, yung walang frustrated stage. Okay? So, the correct natin answer dyan is matic yung class that is considered yung rape natin. Kasi nga, yung rape talaga class does not constitute yan of frustrated stage. Kasi the mere fact na yung penis nag-touch na sa labia ng vagina, matic talaga yan, magiging consummated stage talaga yan. Okay? Now, sir, meron po bang frustrated arson? Kasi sabi dyan, yung walang frustrated stage, tapos sinagot mo rape. So, ibig sabihin, sir, meron po bang frustrated arson? Okay, the answer is yes, meron po tayong frustrated arson as to US versus Valdez po natin. Ulitin natin, may frustrated arson po tayo as to the case of US versus Valdez. Okay? Sir, bakit po ba siya pwede nating gamitin na kumbaga basihan? US man po siya. Actually class, kahit US yon versus Valdez, but then ginawa kasi yung case na yon dito kasi yan hineld sa Pilipinas kasi we are under the US pa during that time. Okay? At tandaan natin class, ang sabi kasi doon sa case na yon, yung kumbaga itong si Valdez nagkaroon ng mga kumbaga sack tsaka yung rag, no? Sinindihan niya na. Nasindihan niya na yung mga nakolekta niyang rag tsaka yung tinatawag nating sack. Kaso naabutan siya ng may-ari kaya hindi yon na-consummate. Kaya walang part ng building na nasunog. So, nirolled ng court, ang sabi is frustrated arson yon. At tama naman yung class kasi nga, sabi ko nga kanina, as to stages of execution, dapat alam natin yun under Article 6 of Revised Penal Code. So, masimplihan lang natin. Pag attempted stage kasi, hindi mo pa na-execute lahat ng elements. Therefore, hindi mo nakuha kung ano yung gusto mo. That is called attempted stage. Pero kung nagkataon kasi class na na-execute mo na lahat ng elements, pero hindi mo nakuha kung ano yung gusto mo, that is called frustrated stage. Kasi pag consummated stage naman, matic yun. Na-execute mo lahat at nakuha mo kung ano yung gusto mong gawin. Pero dito kasi sa nangyari class, dito sa case na to kay US versus Valdez, yes, na-execute niya lahat ng elements. Nasindihan niya na yung nasabing rag or yung mga sack. Pero wala pang part ng building na nasunog. So therefore, that is called frustrated stage. Kasi magiging attempted stage naman of arson yon kung nagkataon nung magpapasindi pa lang siya or sisindihan niya pa lang sana yung mga rag at saka sack tapos naabutan siya. So magiging attempted yun kasi hindi niya pa nasindihan. Pero sa sinabi kasi dito sa senaryo na to na nasindihan niya na kaso walang part ng building ang nasunog. O, therefore, that is considered frustrated yon. So ngayon magtatanong tayo, sir, bakit natin gagamitin yung basis? Matagal naman po yon. Tandaan lang natin class, as long as walang bagong basis, walang bagong niroll ang court, yun pa din ang susundin natin. Kasi nga may kasabihan din tayo, itong tinatawag nating stare decisis non it kita mover. Stare decisis non it kita mover. Ang ibig sabihin nito class, stand by the decision and do not disturb what is being settled. So as long as hindi pa binago, yun muna yung susundin natin na ruling. So therefore, there is frustrated arson po as for exam purposes natin. So the correct answer dito is Charlie, yung rape natin, wala talaga yung frustrated class. Kasi the time na na-touch yung penis into the labia of the vagina, that is counted automatically, magiging consummated rape talaga yon. So paano? Sana nakatulong sa inyo. At syempre, ito pa rin yung code, your Mr. of the Day, Emmanuel the Master Schumann, Bilay Sobrakalos at CBRC National Tour and Registered Criminologist. Sasabi sa inyo na para pumasa sa examination, kailangan natin ang baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat and share, sabay ng tsamba, tiyaga, sipag at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.